Si Ma'am Leanne Loreto ng ang Weather Specialist ng Pag-asa. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Welcome po, Double Wang sa Double B. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngayon, meron nga tayong dalawang binabantayan na sama ng panahon. Una na dito yung low pressure area na ngayon nasa layong 275 kilometers kanluran ng Coron, Palawan na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon, itong LPA ay posible pa rin magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may Palawan, especially po sa may Kalayaan Islands, kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan sa posibilidad ng flash floods at landslides. Yung shear line naman o yung banggaan ng hanging amihan at ng easterlies ay posible din magdala ng mga pag-ulan sa may Cagayan. At dito naman sa Batanes, posible po sila magkaroon ng mga light rains dahil sa amihan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay naasahan natin generally fair weather conditions, may tsansa lamang ng mga thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. So ngayon yan hanggang bukas. Para naman sa binabantayan natin na bagyo, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po'y nasa layong 1,430 kilometers sa silangan ng Northeastern Mindanao. Ngayon, wala pa po itong epekto sa ating bansa. Ngunit inaasahan natin bukas papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng mag-westward o northwestward patungo sa may Eastern Visayas o Caraga region. Posible po mag-landfall dyan by Tuesday, kaya sana po'y makapaghanda po yung ating mga kababayan. Dahil sa ngayon, habang binabaybay po nito ang ating karagatan, ay posible pa itong mag-intensify bilang isang typhoon before po ito mag-landfall. At babaybayin naman niya ang Visayas at Palawan Island sa susunod na mga araw. Ngunit mag-antabay lamang po tayo sa mga updates ng Pag-asa ukol po sa mga posibleng pagbabago sa mga track o intensity nitong ating bagyo. Ma'am Leanne, Yes, una, yung bagyo na inaasahan natin na pagpasok tatawaging Tino, saan ang pasok niyan? Anong Eastern Visayas, di ba? Yung nabanggit mo kanina? Caraga? Yes po. Caraga? Tama, either Eastern Visayas po o sa Caraga region. Okay, mga kailan po ang pasok niya? Kung bukas, mga anong time frame? Bukas po, pagpasok ng PAR, possible po sa Umaga? morning or pwede din po sa hapon. Depende po sa magiging pagkilos po. No? Posible po kasing mas bumilis pa o mas bumagal itong si Bagyong Tino. Bukas pa natin mararamdaman ang kanyang epekto sa atin. Sa ngayon, ating nakikita, by Monday pa po mararanasan yung epekto, yung mga pagbugso ng hangin, maging mga pag-ulan itong si Tino. At yung mga crucial po na mga dates no ay Tuesday hanggang sa Thursday dahil dadaan na po ito sa ating kalupaan by that time. Ito na yung sa Caraga, ito yung mga lugar gaya ng Agusan, yan, sa Mindanao area, gaya ho ng Surigao. Tama po, Surigao del Mindanao Norte. area, mostly ang tama ho nito. Possible din po dito po sa may Southern Leyte or Leyte area o sa may Samar. So, ganun po sa ngayon, medyo malawak pa po, no? Hindi pa po natin tiyak kung ano po talaga yung pinaka-landfall point po nito. Paano yung Ma'am Leanne? Paano tong bagyo, pag galing kung dumaan man na Leyte, saan siya lalabas? Sa ating nakikita, no, possible po, lalabas po ito ng Leyte landmass and then possible mag-landfall muli sa mga kalupaan naman dito sa may Central Visayas o sa may Western Visayas area. So, hindi lang single landfall ito? Yes po, tama. Dahil dito nga po siya sa central part ng Pilipinas dadaan. So, marami po tayong mga isla na nandito. Bundok, oo. Yung lakas nito, pagpasok ng PAR, anong tansya ninyo? Pagpasok ng PAR, posible po hanggang tropical storm category po ito bukas. Ngunit yun nga po, mag-i-intensify pa ito, posible maging typhoon before po sa Martes. Pag sinabi nating typhoon, ano yung lakas nun? Sa typhoon po, may imagine po natin ito, no, yung mga malalakas po na mga sasakyan na nasa freeway. So, 118 to 184 kilometers per hour po yung lakas ng hangin. Lakas. Ngunit, yun nga po, sobrang magkaiba takbo sa po expressway kasi. yun. Opo, sobra po sa expressway. So, ngunit magkaiba nga po kasi yung banta no, ng hangin at doon po sa mga pag-ulan. Kaya't sana po ay aware din po yung ating mga kababayan, yung wind signal po natin ay banta lamang po sa hangin. Iba naman po yung banta ng mga pag-ulan. Pero madaming ulan to. 84, hindi ito magiging super typhoon, Ma'am Liana. Walang ganong category kayo nakikita. Sa ngayon, hindi natin nire-rule out no, na mas intensify pa siya bilang super typhoon. Ngunit sa ngayon, typhoon category po ito. Okay. Madaming dalang ulan to. Tsaka kung may ulan man, mga
Gaano yan aabot ng mga heavy rainfall ba yan? Yes po, possible po yung mga heavy rainfall. Okay, dito sa Metro Manila sa maghapong ito hanggang bukas, magiging maulan po ba? Sa ngayon, maaliwalas naman, ngunit yun nga po, thunderstorms po ang magiging rason. Posible tayong magkaroon ng mga biglaang mga buhos ng ulan paghapon. Ito yung mga panandalian lang din naman. Yes Hindi po, naman tama kumaabot po. ng oras, Oo, no? parang yung kahapon, ang lakas-lakas ng buhos ng ulan. Bigla. Oo. Posible po. Yung amihan, Opo. ramdam na ba natin? Kailan ba papasok tong si amihan? May amihan na tayo, di ba, Lian? Yes po, nag-onset na po tayo ng amihan noong October 27, so nung Monday po. Ngunit sa ngayon na raranasan lamang po yung mga lamig ng hangin, no? Dito po sa may Yun lang. extreme northern Luzon. Oo, doon pa lang di ba? Hindi pa Opo. dito sa Metro Manila. Excited wala pa. si Wen, gusto niya kasi mala aircon na hangin dito sa Metro Manila. Usually po, mga December hanggang February talaga Ayan. yung Lamig. ihip ng amihan dito sa Metro Manila. Balik ngayong Nobyembre, ito ang magiging unang bagyo natin kung sakasakali itong si Tino. Opo, tama po. Ilang Meron pa. bagyo ng November, Ma'am Lian? Sa ngayon, sa nakikita natin, posible po 1 hanggang 2 bagyo. Hanggang doon na lang, Mama. Huwag mo nang dagdagan na. Tino at saka may letter kwan pa. May habol S. pa, S pa. Oo, si Salve. Binigyan ko ng pangalan. Ma'am, maraming salamat. Good morning. Thank you, ma'am. Maraming ha? salamat po. Ingat po tayong lahat.